Magandang hapon sa inyong lahat. Ito po si Herbert Curia, author, promoter ng Human Rights Promotions. Ang boses ng Human Rights Promotions sa Malayang Demokrasyang ito, kakibat ang ating pananalig sa ating banal na Panginoon Diyos, banal na Panginoon Jesucristo, at gabayan ng kaliban ng Santa Maria, mula sa isyong ating nakalap at bumabantay sa mabuting pamamahala, patas na hustisya at karapatang pantao, ay hinggil sa issue ng solutions to rise inflations. Ang ating pamahalaan mula sa Malacanang kamakailan ay nagpasa ng batas o Executive Order 39 para sa presyo ng bigas upang ito ay mabili at makamenos ang mamayang Pilipino sa bilihing bigas na may price cap na 41 pesos. Maliban dito ay nag-ayuda ang ating pamahalaan sa mga rice retailers upang ito ay makacope up sa price cap ng ating pamahalaan para nga naman hindi malugi yung mga rice retailers. So nag-ayuda yung ating pamahalaan ng ilang libo doon sa price cap na pinatupad ng ating pamahalaan para yung mamamayan ay mabili yung price cap of 41 pesos o makamura, makamenos doon sa bilihing bigas na nagtataasan sa ngayon. So ngayon, ang ating team managers ay nagsasagawa ng pag-aaral para sa mahusay na options para maibsan ang presyo ng bigas o inflations. Ayon sa team managers ay mataas ang presyo ng bigas sa pandaigdigang merkado. Ang taripa ng bigas ay maaaring bawasan. As options, gayunman ay secure ang ating farmers di umano. So yun, yung ating mga team managers ng administrasyon, so sila ay nag-iisip ng mas mahusay na option dahil sa pansamantala nga lamang yung price cap na yan na ipinatupad ng EO 39. So ngayon nag-iisip sila ng mas mahusay na option para makontrol yung inflations at yung bigas ay mabili sa murang halaga o ito ay mapababa yung presyo. So ngayon ang Human Rights Promotions ay maring sumusuporta sa mabuting pamamahala, patas na hustisya at karapatang pantao. At sa isyong ito ng mahusay na solusyon sa inflations na nais na mapag-ibayo ng ating pamahalaan mula sa economic managers o team managers ay ayon sa ating economic managers ay pansamantala lamang ang price cap na pinatutupad ng pamahalaan at ito ay maaaring magbago din agad sa options na mapapagbago at mabuti para sa presyo ng bigas. So yun. So yung so tayo ay so ang Human Rights Promotions ay so tayo ay sumusuporta doon sa pag-iisip ng ating economic managers na ito ay makapag-isip ng alternatibong pamamaraan para makontrol, mapamura o makontrol yung inflation at mapamura yung presyo ng bigas. So umaasa tayo na at ang lipunan ng Pilipino na makontrol ng pamahalaan itong rice inflation sa bansa o makuupapan ito ng pamahalaan mula sa world market. Ito na tumataas di umano at pag-aralan mabuti ng pamahalaan ang panawagan ng naibaba ang taripa ng bigas upang bumaba ang presyo ng bigas. So kwenteng mabuti ito in importation mode. So yun yung ilang option dyan na yung ilang panawagan ng mga nasa rice industry o yung para mga cooperative yata yun o iba pang nasa rice agri na maibababa yung presyo ng bigas sa pamamagitan noong pagkontrol nung taripa. So pabababain din yung taripa. Halimbawa, yung taripa for the importation. Nag-import ka, so para may tax yun, yung tarif. So ngayon babawasan yun para yung na-import ibebenta nila ng mura. So yun yung tingin nila na maaaring makamenos. So
mababawasan ngayon yung taripa na pumapasok sa kaban ng bayan, pero yung mga wholesaler na nag-import, so ibebenta nila na mura ngayon yan sa mga retailers, at yung retailers ay siyempre mura nilang i-retail yon sa mga Pilipino. So maaaring mababa pa sa 41 kung halimbawa ganun. So alin yung mas mahusay na kanilang dapat nating nandoon, kung ito ay dapat mura para doon sa para doon sa pagbaba ng presyo ng bigas, yung tariff, or else yung kagaya nung ginawa nila, yung nag-ayuda doon sa retailers para makuha yung 41 cup. On the other hand, may iba pang marami pang mga solusyon dyan. So gayon man ay itong sariling ani sa ating bansa ang siya pag-aralan din upang kung paano ito mabibili ng sapat na halaga na at ng sa ating farmers ay hindi malulugi. So yun. So sapat ba ang ani ng ating magsasaka para masuplayan ng bigas sa bansa? At maliban dyan ay ang mga orders at mga nananabutahe ay bantayang mabuti upang hindi sila kumontrol ng presyo ng bigas sa bansa, kundi pamahalaan. So yun yung yun mapang option, yung ani. So bilhin ng NFA, ng ating pamahalaan, yung ani ng mga magsasaka at the price na tutubo rin yung mga farmers sa big price nila, and then ibebenta ng NFA na mura. Maaaring mura pa doon sa 41 na nais din ng Pangulo noon na nasa 20 something lang yata o 30 yung gusto niyang presyo ng bigas. So bilhin ngayon yun, bilhin noong NFA ng Department of Agriculture yung ani ng mga magsasaka natin, tapos yun yung benta niya sa libo ng Pilipino at a lower price, at bibili niya na maayos doon sa mga magsasaka. Nakikita rin yung mga magsasaka at ibebenta niya na mura sa libo ng Pilipino. So yun ang isa sa pinakamagandang ilang option. At saka yung sa importation, bababa yung taripa para at the same time ay yun yung magiging solusyon doon sa pagbaba ng presyo ng bigas mula doon sa sinasabing presyo in the world market or sa nangyayaring production dito sa ating bansa. Magkano ba yung production na i-out nila doon sa sinasabing farm gate price ng mga magsasaka. So siyempre may production ka, pag ibebenta ng mga magsasaka yung palay nila, halimbawa, or pinabayo na nila, or mapalay pala, bibili nung yung palay pala, sila na yung magpapabayo, or well milled na, ay merong yan, syempre dapat yun na yung naka-hope up dun sa ating local prices. Or, kasi kung sa world market ay halimbawa doon nila ipapantay yung presyo doon sa importation, syempre mahal yun. So ngayon titingnan ng mabuti kung anong mahusay kung pagsasabayin yun. On the other hand, ito pa yung maganda solusyon. Itong kadiwa ng ating Pangulo with NFA at Department of Agriculture ay bilhin ang ani ng magsasaka at ibenta ito ng murang halaga nga, at malaking bagay ito para makabili ang mga sapat lang ang kita na mamamayan mula minimum wage and below wage earner na maaaring makabili nung bibili nung NFA. So halimbawa bibili nila doon sa magsasakayan, ititindan nila ng 35 pesos. So yun ay para doon sa mga wage earner na minimum and below. So ngayon yung may mga yung mga mamahaling bigas na binibenta, halimbawa, kasi maraming klase yung bigas na yan eh. So yung mga affordable, so yun halimbawa sa ganung presyo, pero maganda rin siyang klase. Yun yung halimbawa para doon sa mga mamamayan na mayroong less na kita o minimum wage na kita. Ngayon yung mga halimbawa iba't ibang quality ng bigas na mamahalin na ibinebenta sa market, so yun yung pwedeng bilhin ng mga above minimum at mayayaman na siyang So ngayon ay yung NFA, kaya halimbawa bibilhin nila ng mura yan doon sa budget nila, tapos ibibenta nila sa libo ng Pilipino. So ngayon pwede rin ayudan, instead na i-ayudan ng ating pamahalaan sa retailer sa halimbawa yung malaking halaga na para hindi sila malugi, ay doon sa doon sa price cap, matatagal yung price cap,
bahala yung retailer na magbenta ng gusto nilang presyo kung paano nila binili yung kanilang inire-retail. Ano ba? Galing sa import yan or galing din sa mga local produce. So ngayon ay yung instead na ibibigay nila sa retailer yun, idagdag nila sa pondo ng NFA or DA para mabili ng mura doon sa mga magsasaka or ibebenta nila ng mura through that mayroong parang ayuda doon sa NFA at saka sa DA para ibenta nila ng mura yon. So ganun, mula doon sa kadiwa nila ititinda ngayon yun yung mga ganung klase ng price. At doon sa pangkalahatan para yun doon sa mga halimbawa nga minimum wage, sa kadiwa muna sila bibili, hindi doon sa market retailer o retailer mismo. Yung sa retailer ay benta nila yung ayon doon sa kanilang binili, para ang bibili naman sa kanila ay yung mga may mga above minimum na kayang bumili. So ngayon yung tulong muna doon sa mga mamamayan na mga below minimum at minimum wage, yun yung maitutulong nila ngayon. At hanggang sa hindi pa nasusolusyonan yung overall na makokontrol yung talagang presyo in all over the market na dapat ay kagaya nung may price cap na hanggang ganun na magagawa ng ating pamahalaan na kung paano niya magagawa na yung presyo sa market, local market, pagka pumunta ka ng mga tindahan, mga sari-sari store o palengke, ano ba, nasa 40 pesos yung halimbawa presyo na maaaring kaabot kaya o mas mababa pa ron. Pero pag pumunta ka ng kadiwa, yun ay parang ayuda na ibebenta ng ating pamahalaan na binibili niya doon sa magsasaka natin para ibenta niya na mura. So ngayon yung instead na ayudahan mo yung mga retailers, yung halimbawa yung bumili na lang yung NFA or yung kadiwa yung ng murang doon sa sa ating mga magsasaka at ibenta niya na mura. So ngayon para makakopag yung ating NFA at saka yung DA, yun doon mag-aayuda yung ating pamahalaan. At the same time yung for the generalization, yun yung pagbababa ng taripa at other else na kanilang solusyon pa para halimbawa hindi naman pababain yung taripa, ay makukop up ng pamahalaan yung tamang presyo para sa pangkalahatan. So yun. So yung sapat ang kita ay doon sa mga market retailers, at gayon man kahit kumikita pa ng above minimum at may family, ay mainam pa rin na makontrol ng pamahalaan ang rice prices para affordable pa rin ito sa kanila. So may mga wealthy na lamang ang ako na consumers na bibili ng mamahaling bigas. So yung mga wealthy person, yung mga sobra-sobrang kumita ng mga negosyante, siguro yun na lang yung bibili ng mga quality bigas, kahit ng mga malagintong presyo pa yon, ay mabibili nila yon dahil sila ay mayroong above nakita o sobra-sobra kita doon sa kanilang mga negosyo. So yun yung makabibili doon sa mga market retailers na may mahal na presyo na sa inflation, in our inflation. Kaya lang syempre yan ay hindi po pwede paubayaan ng ating pamahalaan. Kailangan niya kahit medyo yung not above and above, kundi above lang doon sa minimum wage nakikita na may pamilya. So dapat nakokontrol pa rin talaga lahat yan para mabibili rin yun ng mga kahit above minimum, lalo na may pamilya. So ngayon, itong mga bigas na kinukonsumo sa mga restaurant sa iba't ibang level, dapat ay may affordable prices din silang bibilihin dahil ang mga kumakain sa mga level na restaurant dapat kaya ng kumakain, maaaring mahal na rin ang isang cup ng rice sa restaurant na abot kaya o mga nagtitinda na out dining o take out. Halimbawa yan, yung papaano ngayon, halimbawa yung may mga restaurant, halimbawa turo-turo, yung mga pangkaraniwang restaurant to the 5 star. Yung 5 star, di ba, yung bumili ng mahaling bigas, so kaya yung papasok doon affordable sila dahil mayayaman na pasok doon paano yan ba yung turo-turo, yung mga take out? Usually ang mga consumer noon na kumakain, empleyado, estudyante, mga nasa transport,
at mga may mabababang na umaasa doon sa pagbili doon sa mga restaurant. Syempre kung halimbawa kung mahal na yung bigas, mahal din yung price cap. So dapat may tamang presyo mabibili at may kalidad din yung bigas para doon sa restaurant, di ba? So ngayon halimbawa kung ang 5 piso yung isang cup, kapag mataas yung presyo ng bigas, halimbawa ginawa nila 7. So kung tutusin 1.5 na yon kapag bibili mo. So isa na lang yung mabibili mo. So ibig sabihin medyo kulang yung busog mo. So kaya dapat kung halimbawa affordable, at least 1.5 cup pa rin ang mabibili mo. Instead na doon sa isang cup na lang dahil nga sa nagpas na ng presyo. So sana yun ay matingnan nyo na pa. Dahil kasi yung mga nasa restaurant na yan ay nagmamahal din ng mga ng mga presyo ng kanilang mga rice na sineserve sa mga sa kumakain sa restaurant, syempre. So ngayon, kumahal yung ating bigas, di ba? So ngayon ay kung yan ay level doon sa mga tao, consumer, di ba? So dapat rin para sila yung makamenos. Lalo na mga estudyante, napakaraming estudyante kapag pumapasok sa eskwelahan, hindi nagbabaon ng pagkain. Doon kumakain sa eskwelahan, syempre. Kung ang kanilang kaya na lang, di ba, budgeted, isa 1.5 cup, maging 1 cup na lang. So di ba, kung nabawasan ng kalahating tasa yung mo, yung kakainin mo dahil nga sa nagmamahal yung So ganun. So tingnan din pamahalaan yung para yung kung ano yung halimbawa maaaring maibibenta doon sa mga ganyan abot kaya na maabot kaya ng mga kakain sa restaurant, di ba? So yun, aside from home pa na halimbawa yung for home ay yun na nga, halimbawa 41 pesos yung cup nga, yun ay mga pambahay. So ngayon yung pambahay na yun maaari bang itinda mo sa restaurant. Yung iba kasi hindi yung tinitinda na sa abot ng rice, yung price cap hindi pang restaurant yata, yung pambahay lang yun. So ngayon iba yung pang binibenta restaurant, medyo mataas na siya yun. So kaya kung mahal yung presyo ng bigas sa iba't ibang level at doon din sa iba't ibang level ng mga restaurant, so yun, hindi ba na mababawasan yung kakainin ng mga mga tao dahil nga sa nagmamahal. So magtitipid din sila sa pagkain kapag ganoon. So ngayon ay tingnan mabuti yung pag-iisipang mabuti nga yung pagbaba ng presyo ng bigas, hindi lamang dun sa pangbahay, kundi pati na rin yung pang restaurant na abot kaya na mga turo-turo, mga karinderya, mga ganun. So yan ay nagtatas din sigurado ng presyo yan kung pataas yung presyo ng bigas. At hindi pangbahay lang siguro yung bigas na niluluto nila ron, kundi yung mas mataas yung kalidad doon, di ba? So, we pray ay patuloy na may produksyon o price at agri-products at mabili ito ng lahat ng tao at i-bless ito ni God at Panginoon Kristo sa atin sa blessings at tulong ni Banal na Santa Maria sa mga tao. So, naway walang magutom na mga tao. So, yan yung ating so tayo ay dalangin natin na patuloy na pagpalain ng Diyos yung ating mundo na makakain at ang ating suplemento para tayo ay mabuhay sa Iblis ni Kadyan at walang magutom. Ngayon ang problema ay yung mga tao na walang pambili at hindi problema na hindi quality walang trabaho yung iba. So sana ay mabigyan lahat ng trabaho para makabili. So abundant man yung ating kapaligiran mula noon pa, pero may nagugutom dahil nga sa yung iba hindi nabibigyan ng trabaho. So kaya kailangan ay sana ay tayong lahat ay ma-bless din trabaho from the government na ito ay bagabayan para mabigyan na lahat ng trabaho ng mamayang Pilipino, and then they can afford to live in a standard life, yung magbigay yung karapatan ng tao na lahat. So sa gayon, kung mamumuhay kayo sa karapatan mo, walang magugutom kasi andun yung karapatan mo lahat. Muli maliwanagan ng Banal na Santa Maria ang lahat mula pamahalaan at mamamayang Pilipino at talimain yung mabuting balita at ang pamahalaan ay makapamahala ng mabuti at matuwid at makatarungan
at patas at ang mga Pilipino ay sumunod naman doon sa ating pamahalaan. Sa ngayon ay makapamumuhay tayo ng patas, mapayapa at maunlad ang ating bansa o ang ating komunidad. Kung tayo ay yung mamamayan ay susunod sa pamahalaan, yung pamahalaan naman ay makamamahalan na itutugon sa pangangailangan ng mga tao at patas at makatarungan. So yun at higit sa lahat ay sa pagtalima natin ng mabuting balita ay magkaroon ng kaligtasan spiritual sapagkat mayroon tayong patutunguhan pagdating ng ating kinabukasan. Yan. So yan, magandang hapon muli sa inyo lahat at God bless you all. So muli sana ay nakapagsabuhay sa naman sa inyo ang human rights promotion sa linggo hinggil sa karapatang pantao, mabuting umahala mula dito sa isyong ating tinungayan na solusyon doon sa rising inflation. So yun, magandang hapon sa inyo lahat.